So, hello guys. Hello po sa inyong lahat. And kamusta po kayo? Kamusta po sa mga may work and sa mga student? Kamusta ang module? So, bago yung mga yon, let's first have our 3D na ako naman ang naatasan ngayon for the life of Hosea. So, dito sa sa life ni Hosea, makikita natin yung the word love ba? Love. Kung paano ba pinakita ni Lord yung love niya towards His people. So, before tayo mag-start, let us have our prayer. And kung di pa po kayo napag-pray, and alam niyo na po yung gagawin, i-pause niyo lang po and take your time na mag-pray. So, yun nga guys, Hosea, the life of Hosea. So, yung Hosea na name is, ang meaning niya is salvation, or he saves, or he helps ba. So, makikita natin mamaya as we tackle, as we go through sa story ni Hosea, makikita natin yung meaning and yung lessons pa na pwede nating maaral dito sa life ni Hosea. So first, Hosea. Si Hosea is son of Beri. Yun, basta yung name na yun, Beri. Na sa simula is nasa temple sila na merong mga prostitute, and dun niya nakita si Gomer na nagwo-work as temple dancer. So, yung habang nandun siya sa may temple is nakita niya to si Gomer na tawag nito, nagandahan ba siya? Pero si Gomer is anak ni Diplyim, and may part dun na sinabi niya na parang gusto niya na kunin ni Hosea si Gomer, parang asawain ba. Pero at first si Hosea parang hindi siya gaano decided na kunin si Gomer until yung one night na si Hosea is kinausap ni Lord na binigyan siya ng command na magkaroon ng asawa na prostitute, which is yun nga si Gomer. So yun, as a faithful servant ni Lord si Hosea, hindi siya nagdalawang isip ba na sundin agad yung command ni Lord sa kanya. So pumunta siya agad dun sa temple and tinawag niya si Gomer, kinausap niya na alis sila dun sa temple, tapos pupunta sila sa town ni Hosea. Nalimutan ko. Tapos yun, sumama din na agad si Gomer, and yun, nagkaroon sila ng first child na pinangalanan din nilang Jezreel, which is yung para bang naipangalan dun sa place yun na meron yung, kung tama ba yan? Kung meron yung servant na pinatay yung king,
niya, something ganun. Tapos nagkaroon sila ng second child na si Lorohama, means not having or obtained mercy. Kasi yung sa yung nangyari dun sa temple or dun sa Israel is nagkaroon sila ng idols. Ganun na mas powers yung yung ginagawa nila. Parang dito lang sa mundo. Powers ng powers, parami ng parami yung mga nagiging against sa Panginoon. Like that. Tapos, yung third child nila is si Loami. Means, not my people. Sabi nga dun sa, sa chapter 1, verse 9, I will not be your God. Nasabi niya doon. Kasi yung, dun sa, yun nga, sabi ko kanina, nang nangyari sa temple, is, yun, alam mo yung parang makamundong gawain lang na yun, maraming prostitute, marami silang tawag nito, yung parang rebulto. Tapos mas sinasamba nila yung mga ginawa nilang yung mga rebulto ganun kaysa sa Panginoon. Yung nalimutan ba nila yung pagiging Christian nila, nabaling because of decision, ganun. Kasi mas pinili nila yon na mas maglin sa sarili nila. Yun. Tapos next na event is sabi doon na yung because of their wickedness, God will punish them according to the government na yung sa based dun sa ginawa nila ba na syempre powers ng powers, and yung yung parang punishment niya is parang mas babigat din ba, ganun. So yun, binigay ni Lord kay Hosea yung parang vision na yun, and nag-command ulit siya kay Hosea na pumunta sa Samaria. Pero yung time na yon na nagpaalam siya kay Gomer, which is yung asawa niya, na nanggaling din doon sa temple, is nung una ayaw niya pumunta si Hosea doon na bumalik, na tutulungan ni Hosea yung mga nandun sa Israel na bumalik sa Panginoon. Ganun. Ayaw niya nun. Pero nung sabi ni Hosea na trust me, yun, na God commanded him, sinabi niya yun kay Gomer, is parang nawalan din siya ng parang di na niya pinilit. Tapos nung nakaalis na si Hosea, naisip ni Gomer na parang yung galit niya is ganun din siya kasaya, kasi walang parang mahigpit sa kanya. Tapos yung masaya siya na free niyang gawin yung mga gusto niyang gawin, ganun. Tapos nung habang si Hosea is papunta dun sa Samaria, merong soldier na galing din sa Samaria yung pumunta sa bahay ni Hosea, which is si Gomer lang yung nandoon. And doon nga nakilala ni Gomer yung soldier na dati niyang dati niyang naging customer ba habang nagtatrabaho siya dun sa temple as prostitute. And sinabi ni Gomer sa soldier na
parang namimiss na rin niya yung mga araw na ganun pa yung trabaho niya. Na nagkakaroon siya ng a night ba? Night sa mga lalaki. Tapos, yung nangyari dun is, syempre, yung lalaki na soldier, parang binola-bola niya si Gomer. Tapos, parang iba yung sinabi niya na ginawa ni Hosea nung pagdating niya dun sa Samaria. Parang binilog-bilog niya yung utak ni Gomer. Tapos yun, syempre, na-miss nga ni Gomer yung trabaho niya noon. Kaya, yung result, sumama din siya doon sa soldier. Tapos, habang nangyari yun doon sa bahay nila Hosea, doon sa Samaria, yung Israel is may na planning sila na umatake sa Judah. Tapos si Hosea, pagdating niya doon, trinay niyang i-stop kasi yung Judea is nag-offer na ng peace. Pero yung sabi ng mga leaders ng Israel is sinusundan lang nila yung order ng king nila na tawag nito na ituloy yung pag-atake. Pero yung parang nirebuke pa sila ni Hosea kasi nag-offer sila Nag-offer sila sa Panginoon ng goods, parang something ganun. Pero yung mga yon is galing sa mga nasasakupan nilang mga tao. Like that. Tapos yung yung realization ng mga leaders doon is mas pinanigan nila yung order ng king nila. Tapos hinayaan nila si Hosea na nagbigay din ng warning sa kanila because of their wickedness na mapaparusahan sila, like that. Tapos pero yung feedback nila is parang wala silang pakialam sa sinabi ni Hosea. Tapos pinalayas siya doon. So yung nangyari after niya mapalayas doon is umuwi siya. Umuwi si Hosea. Pero pagdating niya, pag-uwi niya doon, wala lahat. Yung literal na bahay lang yung meron. Wala yung anak niya, wala yung asawa niya. Tapos may nakakita sa kanyang babae. Na yung babae na yun is, yun yung nagtanungan niya kung anong nangyari. Tapos sinabi nung babae sa kanya lahat nung nangyari na yun, si Gomer is sumama dun sa isang soldier. Tapos yung anak nila is binenta ni Gomer sa market, parang ganun. Tapos syempre nasaktan si Hosea. May time pa na parang nagmukmuk ba? Nagpahinga. Yun. Tapos until one day na nakapag-recharge siya, na na-realize niya na if babalikan natin yung start kanina, 'di ba nga? Command ni Lord sa kanya na mga asawa niya 'yon. Mag-asawa siya ng isang prostitute which is si Gomer talaga. So yun yung mindset ni Hosea na yung makikita ba natin yung loyalty ba? Na yung naging action niya doon nung sinabi sa kanya yun na umalis si Gomer, sumama sa iba, is yung action niya is yun, hanapin ulit yung asawa niya, which is si Gomer. And yun, nag-travel siya ng matagal, walang tigil na travel, ganun. Sabi nga, he spent time upon looking for Gomer. And
Until one time na nalaman niya na natrabaho si Gomer as a slave dun sa Bethel. And tawag nito, he took her back na mayroong kasing guard doon. Tapos sabi niya, kukunin ko yung asawa ko, yung sabi ni Hosea. Tapos parang kinantsawan pa siya nung guard. Sabi niya, may asawa pala si Gomer. Kasi nga 'di ba, prostitute siya. Madalang lang naman na isipin nilang may asawa yung isang prostitute. Parang syempre yung mindset ng mga tao is powers ng powers. So, yun. Parang yung ginawa nung guard doon is nagsuhol. Parang ganun. Parang may hiningi siya na ibibigay ni Hosea sa kanya para parang kapalit ni Gomer. So yun, binigay din naman niya. And nung part na yun, nung nakuha na niya si Gomer, sabi ni Hosea, balik na sila dun sa bahay nila. Pero nung sabi ni Hosea, parang hindi niya daw deserve yung love na binibigay ni Hosea sa kanya. Pero in the end, sumama pa rin siya. Tapos same din yung nangyari doon sa mga anak nila, sa tatlong anak nila. Ganun din ginawa ni Hosea, na pumunta siya doon sa market. Tapos parang binili niya ulit yung mga anak niya para mabalik sa kanya. So yun ang naging story. So sa akin naman is meron akong na-note na 3 lessons na pwedeng matutunan dito sa life ni Hosea. So first is God disciplines His people when they are unfaithful. So, doon nga yung nangyari sa Israel, they had been unfaithful to God, tapos nireject nila ang Panginoon, tapos gumawa pa sila ng idols nila. So, yun. 'di ba, bumalik pa si Hosea doon, pero they refused to listen. And they continue yung mga ginagawa nila na pag-serve sa mga idol nila. Siyempre nagkaroon din doon ng mga inuman, yung mga sayawan ng, siyempre may mga prostitute. Tapos nung dumating na yung judgment came, which is yung masasabi kong discipline of God sa people niya na unfaithful, parang ay nabago lahat doon. Tapos hindi mawawala na bless ng Panginoon sila. Yun. But yung syempre may part pa rin na matigas yung ulo nila. So yun, mayroon pa rin yung iba na nag-continue na sa sarili nilang way, na mas patigasin yung puso nila, na hindi nila matanggap yung Panginoon. Yun. So dito na kung mas nagre-rely tayo sa bad decisions sa buhay, yun, we will suffer, di ba nga na kumbaga consequences. Yan. Minsan na we are tempted to think that we can get away with doing wrong, but God always sees and knows. Yun. Tapos
yung kahit na nalilihis tayo, ganyan, God still catch us up, na gumagawa pa rin siya ng way sa atin, sa buhay natin, para ma-redirect ba if we lost our path. Na yung imagine niyo yung parang nabebend niya yung way, na yung paliko ka paalis ka na, pero ibebend niya yun in different ways na gagawin niya para bumalik ulit tayo sa kanya. So a lesson for me, for us dito, nasabi nga dun sa Galatians 6:7-9, do not be deceived, God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So, yan, do not be deceived. Sabi nga dun sa verse 7. And let us continue lang po in working for God's glory, and lagi nating i-consult sa Panginoon yung mga decisions natin. Huwag tayong mag-lean sa sarili natin na ito tama to, ganun. We must always consult everything to the Lord. So next is God has deep affection to His people. Yan. Dun sa sa last part, makikita natin dun sa last part na pinapakita dun yung loving heart ng Panginoon, na yung as His people experience His mercy, love, blessings, and complete restoration after a time of discipline and judgment. Yun, na kung meron man sa buhay natin na parang natatamaan tayo lagi, kunyari sa yung kung ano yung weakness natin, parang yun pa yung laging dumadating, yun pa yung laging nag-exist ba na trials natin, ganyan. Wag nating parang dibdibin ba na tawag nito, wag nating isipin na wala yung Panginoon, but we must always think na maybe baka pinapagalitan tayo ng Panginoon, dinidisipline tayo because may mga bagay ba tayong ginagawa na hindi na please yung Panginoon, so re-result ng discipline from God. So yun, una sa lahat dito is para sa akin is yung decision making, and yung iba is refusal na magrepent ng sin, kung ba nagkakaroon ba ng patong-patong na gano'n. But maybe lang naman sa side ko. And last is ito, yung which is yung naka-catch up talaga sa akin sa story ng life ni Hosea. God is faithful to His people even they are unfaithful. So yun, makikita na natin to. Example ko na lang is ako before.
Ah, before na yung hindi pa ako save, yan, mga ginawa ko noon, yan, nasabi ko na sa inyo yan, noon din. Pero, yun, masasabi ko is, God is faithful talaga, na hindi siya nawawala, na kahit na imagine mo yung we admit na everyday we commit sins, na yung gaano ba natin hindi ka deserve yung love ng Panginoon, pero still he gave it sa atin. Yung parang hindi nag-meet ba, parang hindi match, pero because of faithfulness, love, and mercy ng Panginoon, yun, binigay niya sa atin yun to change our lives if talagang we accept Him and we let Him enter into our hearts and into our life. Yun. Minsan din kasi parang kagaya tayo na nung asawa ni Hosea. Hindi ko sinasabing prostitute tayo. Parang we chase after the things of this world rather than chasing God. Yun. Mas inuuna ba natin minsan yung worldly, kung hindi worldly, pansarili, yan. But God loves us and intimately cares for us. He provides what we need, protects us, and yun nga, completely faithful to us. Yun. So, dito naman yung maging tawag nito, yung maging action naman natin dito is maging loyal din tayo sa Panginoon. Tingnan mo yung parang sa action naman ni Hosea, na kahit prostitute yung asawa niya, si Gomer, kahit na iniwan siya, Hosea didn't ask na palitan yung asawa niya. Ganon. Pero yung nangyari, his love for her was meant to change her. Yung bang hindi niya binago yung tao, but because of his action, because of his love, nabago niya yung isang tao na parang ginawa ng Panginoon sa atin. Na maging mas mag-lean pa tayo sa Panginoon, mas maging faithful din tayo, yung loyalty, and yun, mas tuloy-tuloy din tayong mag-work for His glory, na yun nga, sabi ko kanina, yung mga trials, maraming hardships, pain, parang naranasan ni Hosea while hinahanap niya si Gomer. Maraming dadating doon na hirap, but wag nating kalimutan na nandyan lang ang Panginoon sa atin, na naggagabay, nag-strengthen, and tumutulong sa atin. And yun, in conclusion, we see that we serve a God and love. We serve a God of love and a God of wrath. Na hindi lahat ng sa binibigyan ng Panginoon is palaging blessings na good. Sometimes is kailangan din nating madisiplin. Yan. So, yun, minsan
mahirap nating maintindihan yung wrathful side of God. But I am thankful that God loved the world so much that He sent His only Son, Jesus, na yun nga, namatay sa cross para hindi na ma-face yung wrath pa na dadating. Diba nga? So, kung titignan natin, diba? Mas maraming tao ang worldly. But because of God's love, meron tayong Jesus Christ. And no sin is beyond His forgiveness. Yun, maalala ko naman dito yung forgiveness na Jesus Christ, God, forgive us palagi. So, ganun din sana tayo to our neighbors, na kung sino man yung magkasala sa atin or makagawa ng masama sa atin, is we should forgive them and pray for them and love them more. Yan. And ito, for the ways of the Lord are right, and the upright walk in them, but those who decide to continue in their sin will stumble. So, malinaw naman na we should not continue to our sin. And kung sakali man na madapa tayo or mabaling sa ibang ways, He always loves us. And when we return to Him, He will always receive us. Kung man sakali or kung meron man, kung mangyayari man na malayo tayo sa Panginoon, always isipin natin na nandyan lang siya lagi. He always welcome us kapag bumalik tayo. And always remember His love, His faithfulness sa atin, and His mercy, na kahit na gaano karaming sins yung nagawa natin, He will always embrace us. So, yun. Kung meron pang karagdagan, see you in the GC. Yan. Thank you. And God bless us all. Bye.